Good afternoon world, nakabalik na kami dito sa lodge sa labas ng terrace, 28 kilometers away from terrace. And kahapon, last day ko sa school, nakuha ko na nga yung bike. Tinry ko na mag-bike papunta dito pero nasira yung bike halfway through. So nilakad ko kalahati ng daan, around siguro mga 15 or 16 kilometers, mga 3.5 hours ako naglakad pa uwi dito. Sobrang sakit ng katawan ko. Yung bike, ang lala ng sira niya. Sa umpisa ayaw niya lang mapedal, hindi lang siya mapedal. Pero katagalan, yung isa dun sa, hindi rin kasi talaga ako marunong sa bike. Yung isa dun sa maliit na wheel niya, sa gitna, tumatama na dun sa mga wire na nakakabit sa gulong. Kaya hindi na gumugulong yung gulong niya sa likod. Kaya hindi ko na rin siya maitulak. So kinaden ako lang siya sa isang poste. Mga isang oras na lakaran from here. Hindi ko na matansya. Siguro mga 4 or 5 kilometers away from here. So yun yung babalikan namin ni Ran today. May malapit na town doon. Dadali namin siya, or kakadena namin siya somewhere sa malapit na sakayan ng bus dun sa town na yon, kasi umaabot pa yung bus hanggang dun sa Kitchelas or Gitas, yun yung tawag nila. So lalakarin namin papunta dun, 1 hour na lakaran, 1 hour papunta, 1 hour pabalik. Pero ayun nga, tawagan ko rin yung yung warranty nung bike na yun, kasi sobrang bago nun, wala pa siyang 1 week, or siguro hindi lang rin talaga ako marunong gumamit ng bike. 3 PM pa lang, so medyo mataas yung araw. Nagsa-sunset siya normally between 8:30 to 9 PM. So kahit medyo malate kami ng pabalik, medyo may araw pa rin, pero as much as possible sana makabalik kami between 6 or 7. And sana nandun pa yung bike, kasi medyo, ayun nga, yun yung pinakaunang property ko dito sa Canada. So change of plan, sobrang init kasi kahapon, tanghaling tapat nung inattempt namin yun. And so feeling namin hindi namin kaya. So today, alas 8 ng umaga ngayon, instead na pupunta ako ng Kitchelas, which is 1.5 hour walk, didiretso na ako sa town, which is 5.5 hour walk. Nalakad ko naman na yung 4 hour walk nung isang araw. So I think 5.5 hour walk is not something I can't do. Medyo sikat yung araw, pero malilim yung nilalakaran ko, and it's gonna be 18 to 20 degrees. So ayun, hopefully makaabot ako. Kinakabahan ako kapag ganitong walang mga dumadaang sasakyan sa highway, kasi yung sa mga sasakyan yung tumataboy sa bears para lumapit dito sa highway. Pero may dala naman akong bear spray. Pinractice ko rin kung paano gamitin, pero oh my god, I've never seen a bear in wilderness before, and I've never used a bear spray before. Ito, may dadaan na sasakyan every time na may mga ganyan. Natataboy pala yung mga bear. Pero dahil Sunday nga, kaya siguro sobrang konti lang nang dumadaan. Nung last time na naglakad ako dito, medyo marami-rami yung dumadaan. Parang may car every kilometer. Pero ngayon wala. This is the view to my left. Ayan, Canadian Rainforesty Mountain. This is the view to my right. Actually may town pa. Pag nalagpas mo yung mga puno-puno na yan, may town pa dyan. This is the view in front of me. Ito na yung sikat na Skeena River dito. Actually dito ako sa mga area na to kinakabahan, kasi nandito madalas yung mga bear sighting. Nasa kabila niyan yung riles ng tren, padiretso yun sa town, sa mismong Terrace City Center. Pero alas 5 ng gabi or ng hapon na siya dumadating dito, tapos isa lang yung biyahe niya everyday.
Ay, natutuwa ako kapag medyo nasisikatan ako ng araw kasi hindi masyadong malamig. And yan yung view, yan yung mountain view, napakaganda. Oh my god. After 1 hour and 40 minutes, nakarating na ako dito sa Kitchelas or Githouse. Ito sa road, and ito yung bike. Oh my god, nandito pa siya. Thank you Lord. So ito yung nasira sa kanya. Kakapalit-palit ko siguro ng gear. So kailangan ko siyang dalhin sa Canadian Tire. Nandun kasi yung warranty niya para mapaayos siya. I don't know if covered pa siya nung warranty. Kawawang bike. So babalikan ko siya. After 3 hours and 30 minutes of walking, nandito na ulit ako kung saan nasira yung bike ko. Yan, dyan, may tulay dyan. Papakita ko sa inyo yung view ng tulay. Huminto ako dyan nung Friday and afternoon. Ayaw na niya gumana. So nilakad ko papunta dun sa lodge. Medyo gabi na nun. Ito na yung Copper River. I don't know kung bakit copper yung tawag nila. Pero ang ganda niya. Blue na blue yung color niya. Medyo kinakabahan lang ako tumawid sa tulay. Dahil malalaki yung truck na kasalubong. Ayun, laki na. Palagpasin lang natin konti yung mga sasakyan. So wala na sasakyan yun. I think may trail siya dito banda. Ang blue ng water niya. Ganda niya sobra. Ayan pa. Yung view sa kabila. Sobrang nakakapagod. Pero well, actually sa Pilipinas pa lang nilalakad ko na rin talaga pa punta sa work at saka pa uwi. So for example nung nakatira kami sa Taguig dun sa Richwood Tower, tapos pumapasok ako sa Makati sa Film Life dun sa may Paseo de Rojas, mga 5 to 6 kilometers yun. Nilalakad ko papasok pa uwi. So parang everyday nakaka 2 hours na walk ako, tapos mga 12 kilometers na walk on a day to day basis. So pero ito record breaking to kasi 30 kilometers yung lalakarin ko today, and I don't think na nalakad ko na yung ganito kalayo before. Kahit nung mga time na nag-hike ako, I don't think na umabot ako sa 30 kilometers. So this is hindi pa naman ako nakaka 30 kilometers kasi meron pang probably 10 kilometers left. So yun, pag nakakumpleto ko yung punta sa Terrace Library, ayun talaga naka 30 kilometers na ako. Pero so far itong 20 kilometers record breaking na rin to. I've never walked straight 20 kilometers in my life, I think. That's it. Almost in the city na. Pero mga less than 1 hour pa na lakaran papunta dun sa mismong city library ng Terrace, kasi ito parang Thornhill pa to, itong town na to, pero isang tawiran na lang ng tulay. Terrace na yun. So thankful na wala akong nakasalubong na bear, hindi ako nasagasaan. Anyways, ito na yung tulay. Oh my god. Narating ko rin siya. Naalala ko yung first day namin dito. Dito rin kami dumaan. Dalawa kasi yung entrance papuntang or papasok ng Terrace downtown. Yung taxi driver na sinakyan namin dito siya dumaan. Ay, tsura niya. Sobrang ganda. Narating ko rin siya sa wakas. Although ingat lang kasi itong daanan na to pang cyclist talaga siya, para sa mga nagbabike. So kailangan mag-yield dito ng mga pedestrians katulad ko. Sobrang pagod and sobrang I feel so emotional right now.
It's 5.5 hours of walking. And akala ko hindi ko siya masusurvive. Pero, ayan. Nandito na tayo sa papasok ng terrace. And from here, sobrang lapit na lang rin ng library. Pero I think kakain muna ako bago bumalik. Sana hindi masira yung bike. Medyo mas lumang bike kasi to kesa sa dun sa ginamit ko nung isang araw na nasira. Ayun lang. Ito na yung public library ng Terrace. And nakikita ko yung bike ko na nandun pa rin sa parking. Thank God. Yan dyan. Well, hindi kita kasi may screen, pero actually bike yan ni Rania. Binili niya nung isang araw for just $55 and it's a backup bike. Sobrang second hand lang yan. Hindi nakita. Yan, sobrang second hand lang yan. Babalikan ko yan mamaya. Kakain naman ako sa McDonald's. Ang stress ko na. Actually, pabalik na ako. So, medyo lumalamig yung hangin. And umulan ng malakas. Nung akala ko okay na, pero mahigit kalahati na yung bike ko. And 18 minutes na lang to papunta dun sa lodge kapag bike. So, I think hanggang dito na lang muna yung vlog. Thank you sa pagsama sa akin. Kita-kits next vlog. Bye.